Ang bandang Bon Jovi ang isa sa mga naghari sa panahon ng glam o hair metal noong 80s. Hanggang ngayon, pagkalipas ng 40 taon, ay nananatili pa rin silang aktibo sa pagbabahagi ng kanilang musika na kahit sabihin pa nating sira na ang boses ni Jon Bon Jovi, sinisigurado kong marami pa ring mga fans ang babayad ng kahit sobrang mahal mapanood lang ang kanilang childhood heroes. Sa loob ng 40 taon na yon mga idol, ay nagkaroon sila ng 15 studio album na naglalaman naman ng kabuuan na 65 singles na ang marami nga dito ay naging paborito ng napakaraming mga fans, lalong-lalo na ng mga Pinoy. Yan mga idol ang para sa akin. Uulitin ko, para sa akin ay naging dahilan kung bakit kahit matindi ang impact ng mga albums ng Guns N' Roses noong 80s sa US, mas nanatili pa ring minahal ng napakaraming Pinoy ang Bon Jovi dahil masasabi nating pangmasa ang tugtugan ng mga ito. Mga awiting matataas din naman pero kayang sabayan ng tao. Kung hindi ka sang-ayon, di subukan mo lang sabayan ang boses ni Axl Rose. Ewan ko lang kung hindi mahalit ang lalamunan mo. Halika at pag-usapan natin sa videong ito kung ano ang kwento sa likod ng ilan sa mga pinakasumikat nilang awitin. Pinili ko ang mga kantang para sa akin. Bukod sa kasama sa mga pinakasumikat nilang kanta, naging malaking parte din ang mga ito sa naging tagumpay ng Bon Jovi at umukit ng kanilang pangalan sa kasaysayan bilang isa sa mga greatest rock bands of all time. Welcome to Runaway. Kasama ito sa pinakaunang album na self-titled Bon Jovi na inirelease noong 1984. Hindi man ito kasing sikat ng ibang kanta ng Bon Jovi, dito naman sa kantang ito nagsimula ang malaalamat na karera ng banda. Isinulat ito ng bukalistang si Jon Bon Jovi sa edad lang na 17 taong gulang, kung saan nga sa murang edad na ito ay may kakayahan na itong haplusin ang puso ng ibang tao sa pamamagitan ng mga awiting kanyang isinulat. Ang kantang Runaway ay base sa sariling experience ni Jon Bon Jovi habang lumalaki sa kanilang lugar sa New Jersey. Marami umano sa kanyang mga kababayan ang hindi lumalabas sa kanilang lugar. Madaming hindi nagkakaroon ng oportunidad na mamuhay sa kanilang pangarap, at bilang isang binata na nakulong sa ganong sistema ay naisipan nitong isulat ang Runaway para ipaalam sa lahat ang kanyang kagustuhan na tumakas sa ganong sitwasyon at maghangad ng mas mataas at mas maayos na buhay sa hinaharap. Kung mapapansin nyo mga idol, kahit mahigit ng 30 taon itong isinulat, siguradong marami pa rin ang nakaka-relate sa mensahe ng kanta. Dahil hanggang ngayon, lalo na sa atin sa Pilipinas, napakarami pa rin ang hindi lumalabas sa kanilang comfort zone. Mga naging kontento na sa kanilang kinagisnang buhay nang hindi nakikita ang napakalaking oportunidad para magkaroon ng mas maayos na pamumuhay. You Give Love a Bad Name. Noong maliit na banda pa lang ang Bon Jovi ay nag-opening sila sa bandang Kiss, at dito nga ay humanga sa kanila ang frontman at rhythm guitarist ng Kiss na si Paul Stanley. Nagsuggest ito na magsulat ang banda na kasama ang songwriter na si Desmond Child na minsan na ding nagbigay ng hit song sa Kiss. Pumayag naman ang banda at agad ngang nagtrabaho si Jon Bon Jovi at Richie Sambora na kasama si Desmond Child na noong panahon na yon ay meron ng nakaredy na kanta para sana kay Bonnie Tyler. Parang magic ang chemistry na agad ay nabuo sa pagitan ng tatlo, kaya isinulat nila ng panibago ang kanta na yon na ang nakahandangan title ni Desmond Child ay You Give Love a Bad Name. Tapos may kanta naman si Richie Sambora na may title naman na Shot Through Your Heart. Kaya bago pa man sila magsimulang magsulat naisipang kantahin ni Richie Sambora ang mga katagang Shot Through Your Heart and You're to Blame, na dahil nga tugman-tugma yon sa title ni Desmond Child, sabay-sabay nga silang tatlo na idinuktong ang You Give Love a Bad Name na siyang naging legendary intro ng napaka-timeless na kantang ito.
Na-release ito ng kasama sa pinakasumikat nilang album na Slippery When Wet noong 1986 at ito nga mga idol ang pinakaunang number 1 hit ng banda sa Billboard Hot 100. Tungkol ito sa isang lalaki na nabulag sa ganda ng isang babae. Pumasok ito sa isang relasyon na alam niyang hindi talaga papabor sa kanya at magbibigay lang ito sa kanya ng pasakit sa huli. Pero hinayaan niya na lang yon at nakisakay na lang ito sa laro ng babaeng iniibig. Alam naman ay baka naman gusto rin maka-score. Maaari gang gayon laang. Living on a Prayer. Maniwala ka man o hindi ay basura ang tingin dito ni Jon Bon Jovi noong una, pero nagulat at nagustuhan naman ito ni Richie Sambora at songwriter na si Desmond Child. Ayon kay Desmond ay halos magmakaawa sila ni Richie kay Jon na i-record ang naturang kanta. Inayos lang nila ito ng kaunti at noong mai-release nga ay agad ito naging smash hit. Kasama din ito sa album na Slippery When Wet at naging pangalawang number 1 hit single ng Bon Jovi. Sila mga idol ang pinakaunang hard rock band na nagkaroon ng back-to-back number 1 hit single sa Billboard Hot 100. Tungkol naman ito mga idol sa tunay na naging karanasan ni Desmond Child noong isa pa lang siyang taxi driver at ang girlfriend niya naman ay nagtatrabaho sa isang restaurant. Ikinonekta din ito ni Jon Bon Jovi sa isa niyang kaibigan noong high school na isinuko ang pangarap na maging professional baseball player para suportahan ang kasintahang nabuntis at inihalintulad naman ni Richie Sambora sa kanyang mga magulang ang mga karakter sa kantang ito. Tungkol ito sa unemployed na si Tommy at ang girlfriend nitong si Gina na nagtatrabaho sa isang restaurant na sumusuporta sa kanya na syempre ay hindi naman sapat ang kinikita. Dumadaan sila sa kahirapan pero umaasa si Gina na makakaya nilang lahat basta magkasama silang dalawa. Ang mahalaga sa kanila ngayon ay ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya at maniwala na makakaraos din sila balang araw. Bad Medicine. Ito ang pangatlong kanta na isinulat sa pakikipagtulungan nina Jon Bon Jovi at Richie Sambora sa songwriter na si Desmond Child. Kasama naman ito sa pang-apat na album ng New Jersey na na-release noong 1988 at ito din mga idol ang pangatlong number 1 hit ng bandang Bon Jovi. Kahit ganito ang title ng kantang ito ay hindi naman ito tungkol sa ipinagbabawal na gamot. Isa itong kanta na ibinase sa totoong karanasan ni Richie Sambora sa isang babaeng itinuturing niyang bad medicine dahil sobrang nalunod o na-addict siya sa babae na yon sexually, physically at mentally. Pero ayon dito ay hindi naman yun naging magandang karanasan. Maraming nagsabi na tungkol ito sa bisyo ng banda pero nilinaw naman ng songwriter na si Desmond Child na ang bandang Bon Jovi umano ay isang bandang lumayo at hindi pinasukan ng masasamang bisyo ang banda dahil sobrang halaga sa mga ito ng kanilang pinaghirapan para maitayo at maging isa sa pinakasikat na banda sa panahon na yon. Focus lang umano ang mga ito sa kanilang karera at kung may nagtangka man tumikim ay sinisigurado ng mga ito na labas na yon sa schedule na magkakasama ang buong banda. I'll Be There For You. Isa na namang kanta na bunga ng mabangis na tambalan ni Jon Bon Jovi at Richie Sambora. Inirelease ang I'll Be There For You na kasama din sa album na New Jersey noong 1988. Pumalo din ito sa number 1 ng Billboard 100 at nakatulong para maismento ang pangalan ng Bon Jovi bilang isa sa mga greatest bands of all time. Kabaligtaran sa nababasa natin sa iba't ibang website na tungkol umano ito sa experience ni Jon Bon Jovi sinabi naman ni Richie Sambora sa kanyang interview sa Fuse TV na tungkol din ang kantang ito sa parehas na babaeng nakarelasyon niya na binabanggit sa kantang Bad Medicine na dahil nga patay na patay siya dito mararamdaman mo sa kanta na to ang paghingi niya ng isa pang pagkakataon noong biglang makipaghiwalay ang babae na yon. Bed of Roses. Inirelease ang Bed of Roses bilang single sa album na Keep the Faith na panglimang studio album ng Bon Jovi noong 1992. Kasagsagan ng grunge music noong panahon na yon kaya nakakahangang nakatanggap pa rin ang album na yon ng malawak na interes mula sa mga music lovers lalo na sa Pilipinas na grabing sumikat ang kantang ito na baka nga hanggang ngayon ay naririnig mo pa rin ang kantang ito na kinakanta sa video okay ni tatay o mga tito. Ganun pa man ay halatang tuluyan ng umalis ang Bon
Bon Jovi sa pagkakaroon ng hair o glam metal looks dahil lumabas sila sa panahon na yon nang wala na ang kanilang mahahabang buhok. Isinulat ang Bed of Roses ni Jon Bon Jovi sa isang hotel habang nakakaranas ng matinding hangover. Kung mapapansin nyo sa chorus, ang mga katagang I want to lay you down in a bed of roses, for tonight I sleep on a bed of nails. Sinasabi niya dito sa babaeng kanyang iniirog na siguro naman mga idol na asawa niya ang kanyang binabanggit na gusto niya itong ihiga sa kama na puno ng bulaklak na rosas na parang nagpapahiwatig ng kagustuhan niyang mapasaya at maiparamdam ang pagmamahal niya dito. Pero sa ngayon umano ay dun muna siya mahihiga sa kamang puno ng pako. Ang sakit nun na kaya pala ganun ang lyrics. Literal palang lasing ito noong isinusulat ang kanta na ang bed of nails na sinasabi ay ang mahirap nitong pinagdadaan ng hangover habang nagsusulat. Yung tipong gabi dapat yun para paligayahin si Mrs. Hindi niya naman nagawa dahil sa tindi ng hangover. Always. Ang Always inapapaloob bilang single sa kanilang greatest hits album na Crossroads na inirelease noong 1994 at isa nga ito sa naging pinaka-successful na singles ng banda. Isinulat ito ni Jon Bon Jovi para sana sa film na Romeo is Bleeding na ipinalabas noong 1993. Nagustuhan niya kasi mga idol ang script ng pelikula na yon kaya pumayag siyang gumawa ng soundtrack para dito. Ang problema lang ay nung mapanood ni Jon Bon Jovi ang screening hindi niya nagustuhan ang pagkakagawa ng pelikula kaya nag-iba ang isip nitong ipagamit ng kanta at napagpasyahang itago na lang. Hindi naman ito nagkamali ng desisyon dahil kalaunan mga idol ay nag-flop o hindi nga kumita ang pelikula na yon. Ganun pa man kalaunan ay nakalimutan na ni Jon Bon Jovi ang tungkol sa naturang kanta. Nakita lang ito ng kanyang kaibigan at A&R executive na si John Kalodner na agad ay nagustuhan ang naturang kanta kaya pinilit nito si Jon Bon Jovi na muli itong i-record at i-release. Kalaunan ay bumenta nga ito sa US ng 1 million copies at kabuo ang 4 na milyong kopya sa buong mundo. Ito mga idol ang pinakahuling single na nai-record ng Bon Jovi na kasama ang founding member na si Alec Jansach. Ayon kay Jon Bon Jovi mga idol ay twisted umano ang lyrics ng kantang ito na inaakala ng mga tagapakinig na sobrang romantic at wonderful ng meaning ng kanta. Pero ang totoo umano ay tungkol ito sa isang stalker at isang tao na inilalarawan nito bilang isang sick human being. Marami pang mga kanta ang Bon Jovi na alam kong paborito mo ang hindi napasama sa listahan natin ngayon. Aabutin kasi tayo ng 1 oras mga idol kung isasama natin lahat. Kung nabitin ka ay ilagay mo lang sa comment section kung gusto mo ng part 2 at ilagay mo na rin ang mga kantang gusto mong mapasama. So paano? Maraming salamat sa inyong panonood. Magkita-kita tayong muli sa sunod na video.